Sir, number five so far. How do you feel? It was a huge jump. How and where Well, do you credit it? well, yeah. Siyempre, I'm very happy and thankful sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi pa unofficial lahat yan, but we didn't expect no, yung ganitong klaseng paglabas ng resulta dahil nga base sa lahat ng mga surveys, wala tayo lagi no, sa top 12. And therefore, nasurpresa rin tayo. But at the back of our minds, sabi ko, there is one path to victory, and it all depended on the last big push. No? Yung huling big push, which we did actually nung huling 7 days. And sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari. In the last minute, people, maraming undecided who said, sige, bigyan natin ng tsansa. Palagay ko ang ating naging mensahe. At yun, um, um, yung sunod-sunod na endorsements, yung ating interview sa radio, yung ating pag-ikot, yung ating huling caravan, yung bisita namin ni Sharon sa Barm, sa Mindanao, and then yung message natin no na kailangang bigyan ng pagkakataon no yung mga may naniniwala pa na may pag-asa ang Pilipinas, hiniling natin ang kanilang tulong no at ang kanilang suporta. Hi sir, Tristan po from Newswatch. Sir, paano nyo nalaman yung results? Paano nakarating sa inyo? Kasi iba ayaw pa siguro tignan yung mga resulta po no, nung nag-start pumasok yung botohan. Kayo sir, paano nakarating sa inyo na pumapasok tayo sa winning circle and then eventually nasa top 5? Pwede pong pakwento lang ng konti. Well, actually, yung team namin merong kaming thread no Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed no na nasa top 5 na nga no. So akala ko fake news. Sa dami kasi ng fake news na tinatanggap ko araw-araw ng kampanya. Sabi ko, totoo ba to? Baka disinformation to, but totoo pala no. After all, ako ata ang summa cum laude ng disinformation itong kampanyang ito kaya talagang nakita natin apektado tayo doon sa mga survey. So nung lumabas, I initially thought, well, I couldn't believe it, di ba? Hindi ako makapaniwala. And kinonfirm nga, no? Nung nakita natin, after a few minutes, dinoble check, triple check, and ano pala, legitimate pala yung social media card na nagsasabing number 5. Thank you sir. You can ask. Let me ask your question. Yeah, Peter. I think now if I may just add, I think there's one, how do you call it? I guess one hopeful uh, outcome no of so far how the results are turning out no. Na yung mga nagkalat ng fake news laban sa atin ay ang taong bayan na mismo ang nakita no at hindi hindi naniwala no. Meron sigurong naniwala pa rin, but by and large kung talagang effective yung fake news nila hindi tayo dapat nasa top 5 no. So I guess that's a message doon sa mga nagkakalat ng paninira at gumagastos para dito. Sabi nga you can't fool the people all the time. And I guess this is isang malaking halimbawa na kahit na tayo ay kaliwat kanan, iba-ibang kampo, sunod-sunod ang batikos, ang paninira, ang pangungutya, ang pangiinsulto, palagay ko, sabi nga ng mga kababayan natin,
naniwala na maraming paninira at doon na naniwala sa katotohanan. Okay, go. Hi, Sen Kiko. This is Mark from Philippine Star. Have you talked with former Vice President Robredo? Has she extended any congratulatory message to you about this outcome? Oh yes, she sent me a message, and she's very happy with the results because so far no ang lumalabas panalo si Bam, panalo ako, and then I think si Akbayan also is so that's Chel Jok, no, and a few two others I think, no, and then and Laila de Lima, and of course she won in Naga. So yeah, for our coalition of Angat Buhay Lahat coalition, wala pang pangalan. At least yung 2022 campaign, you know, it's also a big win for us.